Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jay Gaton at shoutout kay Romel Giacao. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang lumitaw ang Aaron, itinaas na ni Pango ang kanyang ulo. Bagamat nakaharang ang paalang na baril ni Kujing, sa sumunod na segundo, ang espada ni Aaron Yu ay nababalot ng moonwheel ng Skyfire. Gamit ang isang brush, direktang tinusok nito ang braso ni Kujing. Phew! Kung hindi mabilis magtago, ang espadang ito ay maaaring tumusok sa kanyang puso. Napatingin si Kujing kay Aaron dahil sa gulat. Mahirap isipin na natalo siya. 9 days Zuan body, pero kaya, isang mapang uyam ng ngiti ang ibinigay ni Aaron. Kumuyam ang ngipin ni Kujing at gustong tumanggi, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Natalo ang Aaron sa hindi pagkakilala kay Kujing, ngunit natalo si Kujing sa hindi pagkakilala sa Aaron. Ngunit ang problema ay ang abnormal na lahat ng Aaron ay nagpahamak sa kanyang fault tolerance rate na maging napakataas, sa kabaligtaran, ginawa rin itong napakababa ang fault tolerance rate ni Kujing. Hindi naman sa hindi sapat na malakas si Kujing, ngunit masyadong abnormal ang Aaron. Ibaba mo siya, at si Jiushan Shanti ang magiging nanay ko. Biglang sabi ni Xiaobai. Sumimangot si Aaron. Kailan natutunan ni Xiaobai ang ginseng baby? Gayunpaman, hindi nagtagal na unawaan ni Han na magkaiba ang Xiaobai at Ren Shanhua. Ginseng sanggol sa labas ng kung anong uri ng layunin, hindi na kailangang sabihin, ay isang malaswang bata, ngunit Xiaobai ilagay forward tulad ng isang kahilingan, malinaw naman ay maaaring summarized sa isang pangungusap. Paninirang puri sa kanyang katawan. Matapos kunin ni Aaron ang gintong katawan ng kanyang dating buhay, ibinigay niya ito kay Chen Shuang. Ngayon isa na lang siyang kuneho na may ngipin. Nang makita ang magandang bagay tulad ni Jiushan Xuanti, natural niyang pinukaw ang kanyang panloob na pagnanasa. Nang marinig ang usapan ng isang tao at isang hayop, ang magandang mukha ni Kujing ay puno ng pula. Natural, hindi siya nahihiya, ngunit dahil siya ay galit. Sa harap ng publiko, ang tatlong hukbo ay talagang minalas ng ganito. Kailan siya nakatanggap ng ganoong galit, ang prinsesa ng Jiushan Xuanti at Yaoshen Pavilion. Galit na galit siya. Pagkatapos, ang kanyang buong pagkatao ay lubos ding nagbago. Ang berdeng damit sa kanyang katawan ay naging berdeng dahon, sa kanyang buong katawan ay mabilis na pag-ikot. Pakinggan ito, ang berdeng damit ay sumanib sa berdeng baluti, puting kilay, isang kilay na leaf imprint ay kitang-kita. Sa likuran niya, biglang kumalat ang tatlong malalaking baging na parang ahas, at hanggang sa langit. Sa itaas ng mga ulap, ang tatlong teng vine sa wakas ay yumuko, at mabilis na kumalat sa paligid, na naghahabi sa isang rosette. Sa rosette, berde at malambot na buhok, talagang nagsilang ng isang Diyos na Buddha. Gayunpaman, hindi alam ng Diyos na si Buddha kung ito ay dahil sa pagbabago ng kulay ng teng vines, o kung paano, ito ay ice green. Parang naasar ka sa kanya. Mapait na ngumiti si Aaron. Hindi nagsalita si Xiaobai. Halatang nagtatago siya. Uminom. Isang light drink, mahabang baril sa kamay, at halos kasabay nito, may hawak ding mahabang baril ang Ice Buddha sa rosette. Brush. Gamit ang mahabang baril, hindi gumalaw ang figure ni Kujing, ngunit narinig ni Aaron ang dagandong. Sa itaas ng kanyang ulo,
ang mahabang baril ng Yelong Buddha, tulad ng isang dragon, ay dumating sa langit na may malakas na hininga ng yelo. Aaron ngipin isang kagat, na may isang palakol na direktang pinutol. Boom! Bagamat ang pango-axe ng Aaron ay napakatalas, sa kahusayan ng Aaron sa palakol ni Pango, karamihan sa mga ito ay maaaring walang kapares. Gayunpaman, sa ilalim ng mabangis na pag-atake ng higanteng baril ni Bingfo, sa isang malakas na ingay, ang buong tao ay direktang durog sa lupa, at ang kanyang mga paa ay nahulog sa lupa. Aaron, lamang ang pakiramdam ng isang matamis na lalamunan, malansala sa laban sa bibig. Napakalakas, napakalakas. Masakit talaga ang hit Aaron. Kung ito ay karaniwan, Aaron ay maaaring hindi makaranas ng agarang pagkawala, ngunit ngayon, Aaron ay hindi nais na makatakas, ngunit upang patayin ang lahat ng mga tao dito hanggang sa ibigay nila Ivory at Hanayan. Kawili-wili, napakalakas mo, ngunit walang makakapigil sa akin. Si Han ay samuka ng dugo mula sa kanyang bibig, at ang kanyang balikat ay biglang bumagsak. Si Ku Jing ay nakadikit ang kanyang mga ngipin at tumingin sa Aaron na hindi kapanipaniwala. Sa sobrang lakas ng suntok, medyo masakit lang sa kanya. Ito ba? Kalmadong ibinuka ni Ku Jing ang kanyang bibig. Parang kakaunti lang ang pagsasalita niya. Ang kanyang pagbigkas ay napakalabo, ngunit ang kanyang boses ay maganda. Sa sandaling bumagsak ang boses, muling bumaril si Ku Jing, at ang Yelong Buddha sa kanyang ulo ay biglang bumaril, na may dalang malakas na puyo ng enerhiya, tumusok sa kalangitan. Si Aaron ay may hawak na palakol na pango, kinuyam ito gamit ang dalawang kamay, at ang selyo ng pango sa kanyang noo ay mabangis na nagpapakita. Baliin mo ako, boom, bang, nagsalpukan ang baril at palakol, at sumabog ang apoy. Binaligtad ni Yulang ang lahat ng mga disipulo sa loob ng 100 metro. Malakas na hangin, kahit ang hangin ni Wang ay hindi maiwasang sumimangot. Anong banggaan? Isang Diyos ng kuweba na si Buddha na parang Diyos ng yelo, isang Diyos ng digmaan tulad ng Diyos na ginto, isang putok at isang palakol, tugatog na banggaan. Umalis na silang dalawa ngayon. Berde at puti sa Jinmang. Sa oras na ito, biglang nagdikit ang mga ngipin ni Aaron, at ang kanyang katawan ay gamulong na parang streamer. Umuungol at nanginginig ang lupang natapakan niya na nagpasuray-suray sa lahat. Kung sakaling ang isang matakon na hayop ay malapit ng masira ang lupa. Good. Malakas na hininga, ito ba? Ang totoong Diyos na darating. Ito ba ang tunay na lakas ng taong ito? Mukhang hindi siya nabigyan ng lakas ng loob ni Kishan, pero ginawa niya. Ngayon bigla akong nagsisi na nagsimula ako kay Ivory. Hindi talaga makagalaw ang babae niya. Sa liwanag ng gintong liwanag, ang mga mukha ng mga tao ay hindi ginto, ngunit mapatla. Boom! Sa isang malakas na putok, ang gininto ang liwanag ay sumilay sa kalangitan at pumailan lang sa kalangitan. Bang! Ang gintong liwanag ay sumabog, at maging ang langit ay naging ginto. Ang buong mundo ay kinulayan din ng gintong liwanag sa isang iglap. Poof! Naramdaman ni Ku Jing ang isang kakaibang puwersa na biglang nagtulak sa kanyang sarili pabalik, at pagkatapos ay umatras siya ng ilang hakbang, isang subo ng dugo ang direktang tumalsik, at ang Yelong Buddha ay biglang yumanig ng marahas. Ang lalaking ito, kinagat ni Ku Jing ang kanyang mga ngipin at hindi makapaniwalang tumingin sa Aaron sa kanyang harapan. Malamig at gininto ang mukha ni Aaron, hindi kita kalaban. Nagulat si Ku Jing. Ayaw man niyang aminin, it was an iron fact. Sinulyapan ni Ku Jing ang mga sirang marka sa kanyang berdeng baluti, nag-alinlangan sandali at binawi ang tungkod. Alam niyang lalaban na naman siya. Dahil dito, siya lang ang dead end. Natalo ako. Tumanggo si Ku Jing at aalis na sana. Bawal magsunog ng dragon. Noon lang, biglang nag-init ang langit. Pagkatapos, 8 malalaking gintong haligi, ilang metro ang kapal, ay nahulog mula sa langit at ipinasok sa lupa sa isang bilog, na direktang nakalok ng Aaron. Ang bawat haliging ginto ay may umiikot na dragon, ang pagputol ng selyo ng kasulatan. Habang bumagsak ang haligi sa lupa, ang 8 dragon ay nagmadaling lumabas sa haligi at tumawid sa isa't isa. Ang mga banal na kasulatan sa haligi ay bumubuo rin ng isang linya, na bumubuo ng isang pader na may 8 mga haligi, na direktang nakakulong sa Aaron at Ku Jing. Umuungol. Sinamantala ng 8 dragon ang sitwasyon upang mag-hover pataas at tumawid sa itaas na espasyo ng 8 haligi.
Mayroong walang katulad na malaking enerhiya sa pagitan ng mga dagandong ng dragon. Ang katawan ng dragon ay napapalibutan ng dragon chi, at ang bawat bungkos ng dragon chi ay napakabigat. Nang makakita ng ganoong hanay, si Wang Jianzi at ang iba pa ay natigilan. Ang hanay na ito ay natatangi sa walang kamatayang si Area, at maging isa sa ilang sikat sa walang kamatayang si Area. Ang kapangyarihan nito ay parang pangalan, na kayang magkulong sa langit. Huwag mo na itong isipin. Alam din ng mga taong naruroon na si Ao Tian iyon. Panginoon, ano ang ibig sabihin ng pinuno ng angkan ng Ao? Isang panig, agad na hindi nasisiyahan ang mga pinagkakatiwalaan kay Wang, nasa loob pa rin si Misko. Si Wang Jianzi ay ganap na nalilito, dahil hindi ito sinabi ni Ao Tian ng maaga. Gusto bang isakripisyo ni Ao Tian si Misko? Sayang ang sinasabi ng mga crony na walang nabubuhay sa Dragon Burning Heaven. Sa hanay, naramdaman lamang ni Around na ang dugo sa kanyang katawan ay tila pinigilan, at ang malakas na enerhiya sa puso ng pamilya ng dragon ay pinilit dito. Aaron kaya, ang sitwasyon ni Kujing ay hindi optimistiko, ang berdeng ilaw sa katawan ay patuloy na mahina, ang berdeng baluti ay nagsimula ring magbago ng kulay, ang dugo sa sulok ng bibig ay patuloy na umaapaw. Hindi makagalaw ang dalawang tao sa gitna ng hanay dahil pinipigilan sila ng pamamaraan ng pagsunog ng dragon at pagbabawal sa langit. Ang kanilang enerhiya, pisikal na lakas at maging ang enerhiya ay patuloy na natupok ng hindi nakikita. Kung hindi nila mababago ang status quo, natatakot ako na mapuksa sila dito. Sandali lang. Hindi maiwasan ni Wang Huanji na makita iyon. Si Kujing ay ang talento na ginugol niya ng maraming enerhiya sa paglinang. Hindi sayang kung namatay siya sa labanan. Sa pag-iisip nito, ang isa sa Wang Huan ay lumipad sa tabi ni Ao Tian. Kuya Ao, kasama pa ang adopted daughter ko. Bakit gusto mong makipag-away? Ang agarang paraan ni Wang Jianzi. Sumimangot si Ao Tian, bakit, Kuya Wang, kino-question mo ba ang desisyon ko? Bagaman makapangyarihan ang pagsunog ng dragon sa Tianjin, hindi ito isang ligtas na hanay. Paano kung walang sino man sa hanay ang mag-drag ng Aaron palayo at magpatakas sa kanya? Kapag si Misko ay nasa labanan, kailangan niyang gumanap ng isang papel ng pagpigil. Ao paliwanag ni Yong. Ang pag-aalala ni Wang Huan ay walang kapantay, masakit na paraan ng puso, ngunit Kujing ay gumastos ako ng malaking mapagkukunan upang linangin, ay din ang aking gamot God Pavilion hinaharap pinakamahalagang talento Paano mo maaalis ang isang lobo kung ayaw mo ng isang bata? Kuya Wang, minsan huwag masyadong mag-alala tungkol sa kung ano ang nawala sa iyo, ngunit kung ano ang makukuha mo. Hindi ba magandang deal na isakripisyo si Kujing at patayin si Aaron? At higit pa, kahit na isakripisyo si Kujing, hindi ba magkakaroon ka ng talento tulad ni Gocheng sa hinaharap ng Yaoshen Pavilion? Maling ngumiti si Ye Gocheng, nang bobola ka, pinuno ng Clan Ao. Si Wang Jianzi ay naiinip, ngunit hindi niya ito mapabulaanan. Talagang magandang bagay na pumatay ng Aaron, ngunit ang presyo ay masyadong mataas. Hindi sa hindi kayang isakripisyo si Kujing. Ang unang tunay na tagumpay ni Kujing Kai ay ang kanyang direktang pagkamatay. Mukhang chess piece ka lang. Magiliw na ngumiti si Aaron. Hindi sumagot si Kujing. Tumingin siya kay Wang Wanzi mula sa malayo. Nakuha rin niya ang sagot mula sa mga mata nito. Kung ayaw mong mamatay, dapat kang makipagtulungan sa Aaron. Bagamat malakas ang hanay na ito, maaari itong masira sa pinagsamang pagsisikap ninyong dalawa. Gumawa rin si Xiaobei ng tunog sa oras na ito. Makipagtulungan sa Aaron. Hindi yan pagtataksil, hindi ko ipagtataksilan ang aking ninong. Panipi, ninong. Kung tinuturing kanya bilang anak niya, bakit kanya gagawing pain? Ngumiti ng mahina si Xiaobei. Forget it, you don't have to help me. Kung gusto mong mamatay, huwag mo akong hadlangan. Nag-iiwan ng isang salita, tumingin si Aaron sa 8 dragon sa kanyang ulo na may mabangis ng ngiti. Dragon. What a fart sa sandaling bumagsak ang boses ni Aaron, halos pilitin niya ang puso ng mga taong dragon sa kanyang katawan sa hindi natural na paraan. Kung gusto mong pigilan ang lakas ko, kabaligtaran na lang ang gagawin ko. Ikaw ang best, or lousy is the best, bigyan mo ako ng elevator boom. 3,000 katawan biglang gininto ang liwanag ng isang shock, aftershock sa lahat ng dako susunod na segundo.
humawak ng isang malaking palakol at umakyat sa langit. Kujing, ano ka ba? Ginagawa mo pa ba? Kujing Leng sa lugar, isang oras sa isang pagkawala. Talagang tumama sa puso niya ang mga salita ni Aaron at labis siyang nadismaya kay Wang Duzi at sa iba pa, ngunit hindi niya kayang ipagkanulo ang kanyang adoptive father. Sa puso ng pagdurusa ng walang kapantay na panahon, itinoon niya ang kanyang mga mata sa katawan ni Wang Huanji, kung ang mga mata nito ay nagpapakita man lang ng bakas ng hindi pagsuko, hinding-hindi nalilinggan si Kujing upang hilahin ang Aaron. Ngunit sa kasamaang palad, tumanggo lang si Wang sa sarili niyang ulo. Bahagyang napukaw ng bibig ni Kujing ang isang mapait na ngiti, at narinig ng kanyang mga tainga ang kanyang nakakabagbag damdaming boses. Nang walang gaanong pag-iisip, pinilit ni Kujing ang kanyang swerte na abutin ang Aaron. Ngunit nang maisip ni Aaron na baliw ang babae at gustong pigilan ang sarili, nagpanggap na lang siyang umatake sa harap ng Aaron. Sa sumunod na segundo, automatiko siyang nasira pataas, parang tinamaan ng Aaron at bumagsak sa lupa na parang saranggola na walang linya. Isang putok, ang katawan ni Kujing ay malakas na tumama sa lupa, ang dugo ay lumabas sa kanyang bibig, isang pares ng mga mata na nakatingin kay Aaron sa kalagitnaan ng hangin. Sa oras na ito, si Aaron, nang walang kontrol ni Kujing, ay humantong sa langit patungo sa 8 dragon na may malaking palakol. Roar ang 8 dragon ay umuungal at umuungal sa isa't isa, ang 8 gintong ilaw ay bumaril sa Aaron ng sabay-sabay. Xiaolong Zizi, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na dragon sa sandaling bumagsak ang mga salita. Hinikayat ni Aaron ang puso ng mga taong dragon sa maximum. Roar. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.